para magsaya tayo. Okay lang? Okay, so pag-start ng comedy, pakinig lang po kayo, mag-enjoy po tayo. Yun lang po yun. So, we just do jokes and stories, wala po kayan. Basically, kilala niyo si Jokoy? So, parang ganun pero sobrang mura. Sobrang mura siya. Okay. Wow, it's Okay. House number 2, guys. Kapag nag-gets niyo yung joke, huwag niyo na po ikwento sa katabi niyo. And house number 3, guys, pag nagtatawa tayo, ano gagawin natin? Tatawa. Ang ganda po ng energy niyo. Sobrang ang lakas. Pag nagtatawa tayo, sino ba? Ano gagawin natin? Alright, simulan na natin ito konting clap para may energy. Ako po si Israel Benobra, ako po yung komedyanteng taga Baguio. May mga taga Baguio ba dito ngayon? Wala? Okay, good. Congrats. May mga nakapunta ng Baguio, parang tayo mga nakapunta ng Baguio. Kasi, hindi na ako nagtatawa kasi naka-base na ako dito. Naka-base na ako dito, doon ako nagtatawa kasi may friend ako dito, hindi pa rin nakakapunta ng Baguio. Would you believe? Kaya hindi naintindihan niya ako, paano magpunta ng Baguio? Sabi ko, dali lang, mag-victory ka lang, meron sa Pasay, meron sa Cubao. Ganun kadali. 2026 na, hindi pa rin po siya nakapunta ng Baguio. Naging born-again Christian lang siya. Okay? Guys, yung victory yung napuntahan niya, yung church. Oh, got it. Okay. So, testing joke po yun. Ganun po yung mga jokes namin. Hindi po kailangan i-explain yung mga punchline. Kailangan po natin nababol. Guys, pagkaisa tayo, Baguio po ang pinakamalamig na syudad sa buong Pilipinas. Tama? Okay, kaya ako nagtataka sa inyo mga nakapupunta ng Baguio kayo mga turista. Alam niyo na malamig, bakit ganun yung suot niyo? Bakit kayo naka-short shorts? Napapansin niyo mga sarili niyo, ang iksi ng shorts, naglalakad kayo sa Baguio, sabay, ang lamig, nag-complain kayo, malapag malamig, nakikita yung singit na eh. Ang iksi. Alam niyo ba kayo mga ganon? Pinagsasabihin ko sila pagaling sa akin, ano problema mo sa short shorts namin? Sabi ko, wala naman po. Kung yan ang gusto niyo suot, pero sir, lalaki kayo eh. Halata, sir. Halata. Tuwing na pag-uusapan po ang Baguio, naalala ko po nanay ko, may mga mothers po dito, palapakan ng mga mothers. Mga nanay natin, mahal natin, pero aminin natin, no? Lalo ng 90s, guys, ang dali nila maniwala sa mga pamahiin, kasabihan, tapos ngayon hindi natin mag-gets, tama? Ito yung isa sa mga gusto kong kasabihan ng nanay ko. Sabi niya, pag matagal na raw kayo ng jowa mo o ng asawa mo, nagiging magkamukha na raw kayo. Pag matagal na raw kayo ng jowa mo, asawa mo, nagiging magkamukha na kayo. Guys, hindi ko alam kung totoo yun, ha? Pero nung sinabi sa akin ng nanay ko, natakot ako. Guys, hindi ito yung mukha na gusto kong kasama habang buhay. Kaya lang ng panahon na yun, yung jowa ko, lumalaki na rin siya. Sabi ko, totoo yata yung sinasabi ni mama. Nagiging magkamukha na kami. Pero hindi kami naghiwalay dahil tumataba siya. Hindi naman ako ganun kababaw na tao, guys. Naghiwalay na lang kami nung tumubo na yung balbas niya. Hindi ko na po kaya. May limit. Anyway, sa bagay mapa ko lumaki. Hindi po natigil. Ako pinatawag din ang mataba since birth. Alright, may mga kauli ako dito. Ako lang, okay, good. Sir, okay, good. Sir, pagtatanggol ko tayo. Hindi ko ako pagtatanggol yung mga... Kasi hindi ko kami naiintindihan. Kami mga pinanganak ng mataba. Hanggang ngayon mataba pa rin. May pagkakaiba sa atin. Okay? Example. Kayong mga normal na tao, pag tumataba kayo, ang conscious nyo sa harap ng salamin, di ba? Tumagin na kayo, oh my God, hindi nakasya yung t-shirt ko. Okay? Kami mataba since birth, ganito, pag tumataba kami, oh my God, parang ulam mamaya. Yun lang. Gutom lang kami, guys. Gutom lang kami. Tuwing umaalis kami ng bahay, may isang bagay na kami ayaw maiwan sa loob ng bahay. Yun yung susi ng front door. Kasi hindi kami kasya sa bintana. At kahit may tao sa loob ng bahay, pag kumatok kami, pakinggan niya, ha? O, nakamay na yan. Ang hina. Kasi padded yung kamay namin.